But with God, everything will be okay. Proverbs 14:8, anong sabi ng Word of God? Okay? The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fool is deceit. Ang karunungan ng marunong, inuunawa. Alam ko na pag ginawa ko to, 5 years from now, wasak ang atay ko. Pag ginawa ko to, 5 years from now, wala akong kinabukasan. Pag ito ginawa ko, 5 years from now, alam ko, pagtitiwalaan ako ng Diyos. Are you prudent? Or you're a fool? I don't know. Father, we thank you. Salamat. Turuan mo kami. In Christ's name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? Lagi kong sinasabi, di ba, sa chat group natin, pumunta ng maaga, okay? Umattend, umupo sa unahan. Okay? Umawit, mag-participate. Okay? Makipag-unahan kayo. You know why? Yung mga unsaved, nakikipag-unahan dun sa front row. Tama? Ano lang pakikinggan? Yung Junela, kakanta lang ng Marilag. Okay? Kakanta lang yung, You see? Tayo, Word of God, I always say, pag nasa unahan ako, okay? Walang distraction sa akin. Pag nasa likod ako, makikita ko yung nagkakamuta, nakikita ko yung lumaylay ang ulo, tulog na. Pero pag nasa unahan ako, tatalamsikan ako ng laway ng pastor. Kasi malapit lang eh. Ito malayo, okay? So that's what I want. That's why I choose that deliberately. Bakit? Kasi gusto ko, I will not only start well, I will finish well. Maraming tao ang nagsimula ng tama. They started in life well, okay? But they end up progressing poorly kasi hindi sila naghahanda. Walang tinatawag na plano paano pag nagkabaha. You see, I don't know if you have seen what happened to Texas, okay? Last week, Texas is part of America and 100 people died. Merong mga nag-camp, ladies camp, doon sa isang campsite, okay? Nagkakantahan sila. Then all of a sudden, dumating yung flash flood. America to hindi third world. Are you with me? Patay. Yung mga bahay, in a matter of second, naglubugan at yung mga bahay nila, tinangay. I was thinking, bakit kasi ganun yung pagkakagawa ng bahay? Nakalutang lang, nakabaon lang, hindi nakaayos. You see? That's why when we started building this building, 97, okay? Pinag-aralan namin, kailangan 9 feet deep, 9 feet wide. Ang lalaki ng mga bakal niyan, 50 semento, 50 buhangin, 50 graba. Bakit? Kasi we're preparing for the worst. You see? Pag nakita mo Amerika to wasak yung Texas. You see? Akala ko, before that, Guangzhou muna sa China. Talagang wasak. Okay? Wala kang makikita. Ngayon, Amerika. You see? Kanya pag nakita mo yung baha, halimbawa, binaha, may baha, o anong gusto mo, yung baha natin o yung baha sa Amerika? Okay? Yung baha sa atin o yung baha sa China? Are you with me? This is now the end times. Kanya sabi ko sa inyo, huwag tayong magsisimula lamang ng maganda. At pagdating sa dulo, we will end up progressing poorly because we did not plan. Kanya sabi ng Bible, a wise person looks ahead and faces reality. We face reality. Ang tawag niyan, positive realist. Okay? Yes, mataas ang bilhin. Yes, matigas ang ulo na ako. Yes, hindi maganda trato sa akin ng magkamag-anak ko. But I have faith. I told you kanina, tama? I will not allow my same problem. Okay? I will not allow the same problem that I have to upset me. I will not allow the same people that I go with every day sa trabaho, sa pamilya, sa kalye, to offend me. I will not allow the same temptation. Okay? Baka mamaya meron pa tayo rito mga kapatiran na nasa online gambling kayo. Tama? Sinasabi ko sa inyo,
pag yung inyong cellphone, may gambling dyan, yung kinikita mo dahil gusto mong makabawi, tama? Mauubos yan. How many times I've told you, I grew up in a gambling family. Okay? Lahat ng pera namin naubos. Kayamanan, tinapong kami sa kalsada, nakikitira na lang kami. Bakit? Kasi binawi lahat. You see? I will not allow. Sabi nga ni Pastor Benny nung Monday, nung kagabi, sabi niya, ito si Joey, siguro kung di na-save to, baka loko to. Sabi ko, hindi. Baka kasama ako ni Atong Ang. Baka dinadago ka ng tatay ko yung si Atong Ang kung buhay yun. Bakit? Mas matapang ang tatay ko sa kanya. Bugok-bugok yan . Kami hindi. But, hindi nagtagal. So instead of waiting for your situation, for your family, for your circumstance to change, why don't we change and say, Lord, what are you teaching me? Instead of asking why. Di ba? I will show to you, Lord, who I am. Gusto kong maintindihan niyo, as we plan for our future, haharap tayo sa pitfalls, harap tayo sa delay, harap tayo sa denial, harap tayo sa dead end, may distraction, may doubt, may tempting shortcuts. Okay? Magtatanggal ng tapang mo. But the Bible says, the wise man looks ahead. Kanya huwag kang umasa na magandang bukas, masigawang bukas, at maginhawang bukas kung ang ginagawa mo ngayon, kagaya kahapon. Okay? By looking ahead, you are not only prepared to spot yung mali. Pag dumating sa buhay mo, you will be equipped to face problem. You will be equipped to say, Lord, help me to establish goals for the next 10 years of my life. Kagabi, nung nag-celebrate yung nanay ni Marisa, ni Preacher Dante, ni Lucilyn, biyena ni Ruby, biyena ni Radyo, 80 years old. Ang tanong ko, aabot ba kami ng 80? You see? Sinabi ko kagabi doon, naroon ang mga kamag-anak nila. 1989 when I met Dante. He's not a student sa TUP, but he was invited by one of his colleague, his best friend, si Pastor Archie Alvarez, okay? At pagkatapos na-save siya, sumunod itong si Marisa, at si Lucilyn, at pagkatapos yung tatay, okay? They were young. Hindi ko na nga lang kinuwento na pinapatulog sila pag sila'y nagsimba. Okay? But I said, look what they are right now. Anong ginawa ng magkakapatid? Okay? Nagpagawa ng bahay sa magulang nila. Okay? Abay, tignan mo yung tatay Luciano nila, yung nanay Erlinda nila, 80 anyos at 85 anyos yung tatay. Abay, pakampa-kampante. Bakit? Ramdam nila yung ginhawa na yung mga anak ang nag-aalaga sa kanila. O di hindi ako nahirapang mangaral ng gospel. Nakita ko na doon yung mga kapatid ni Nanay Erlinda. Andun yung mga pamangkin. Andun yung mga nakatira sa taas. Okay? So hindi ako nahirapan. Bakit? Kasi nakita yung maganda. Ang tanong ko sa iyo ito. Okay? Mararamdaman ba ng tatay at nanay mo? Yung investment nila sa iyo, hindi kita hinihingi na ikaw ay gumanti sa kanila. No. Okay? But the love. Magiging kasiyahan ka ba ng tatay mo? Magiging karangalan ka ba? Nung Sunday night, may nagpaalam sa akin, Pastor, baka hanapin niyo po ako. Bakit? Pupuntahan ko lang po ang nanay ko, birthday po niya. Okay. Sabihin mo sa nanay mo, good morning, happy birthday ha. Then nakita ko, yung anak niya nag-post. Pinost yung mukha ng nanay niya, silang dalawa, may regalo siya, ewan ko kung anong regalo niya, happy birthday nanay. You see? Tuwan-tuwa ako na si Preacher Victor, sa kabila ng mga pagkukulang ng nanay niya, alam ko yung katwir, alam ko yung kwento Di ba, Ate Nonet? Alam natin yung kwento, alam natin yung nangyari, pero hindi namuhi si Victor sa nanay niya. Iniwan mo kami. Pinabayaan mo kami. Pinuntahan niya, pinasaya niya, nag-celebrate sila. Pwede niya sabihin, ba't kita irerespeto? Pangalan pa lang ini.
but he honored his parents. I ask you, nasan ka 10 years from now? Will your parents feel? You see? Nakita ko kahapon yung post ni Otto Marolio, okay? Siya yung newscaster sa GMA7. Bagamat yung nanay niyan makakaliwa, okay? Pati siya, ganun din. Alam naman niya yan eh. Sabi niya, 20 years ago, graduate ako sa UP. Maganda, hindi ako graduate, hindi ako pumunta kasi ayoko lang, tamad ako. Okay? Hindi ko naranasan na lumakad ang nanay at tatay ko sa tinatawag na graduation ceremony na meron kami. Pero nagpapasalamat ako, sabi niya ganon, na ako ngayon ay speaker ng UP Visaya sa Cebu. At inimbitahan ko ang tatay at nanay ko. At sila'y pinatin ko. At ako'y nilagyan din ng mga ganyan. At sabi niya sa post niya, o di ba, parang graduate lang ako, 20 years delayed. Ginantihan niya yung nanay niya. Ginantihan niya yung tatay niya kasi bakit? 20 years ago, hindi niya ginawa kasi asar siya. Pero sabi niya, buti na lang buhay pa yung nanay at tatay ko. Kanya nung lumakad ako habang ako'y magsasalita na sa pulpito at magsasalita tungkol sa graduation ceremony, kasama ko yung nanay ko at tatay ko at pinalakad ko sila, pinaramdam ko sa kanila yung hindi lang naramdaman 20 years ago. Sabi niya, buti buhay pa ang tatay at nanay ko. Ang tanong ko sa iyo ito, okay? Mararamdaman man ng nanay at tatay mo? If you're wise, yes. If not, sayang. What lessons from the last 10 years, from 2025 to 2015, ang pwede mong i-apply sa 2025-2035? Ano natutunan mo? Okay? 2015, 2025, ang dami kong natutunan. Hindi ka pwedeng sumausaw sa kasalanan ng walang consequences. Hindi pwede na yung nililihim mo, pwede mong itago kasi God can see that. Natutunan ko from 2015 to 2025, ang mali. Natutunan ko magpakumba na kahit murahin mo ko, awayin mo ko, kahit iwan mo ko, okay lang. Bakit? Ako mali, tama ka eh. You see? I learned in the past 10 years, 2015, 2025. It's a difficult thing, but I learned. So sabi ko, Lord, sa next 10 years of my life, 25, 2035, I learned a lot. Ang tanong, why would I repeat the same mistake? Why would I allow the same people to offend me? Why would I allow the same situation to upset me? I have God. Paulit-ulit, I will not ask God to change my situation, but I ask God to change me. Lord, help me. You see? Kanya nga nung Monday, sabi ko, sige ho, papunta po ako. Biglang tumawag si Pastor Arnold. Saan ka? Ano nangyari? Andito, pinapupunta ako dun eh. Sama ko? Ikaw, kaya mo naman sigurong dali ng sarili mo. Pero baba ka pa na lang kita pag pumunta ka dun. You see? It was a close people. Ando doon lang kami. Maghapon. Sabi ko, alis lang ako ng 3 kasi meron akong kakausapin. Tapos babalik ulit ako. Okay? Then niregaluhan ko siya. Sabi ko, Tay, happy birthday advance ha. Ano yan? Hydrogen bottle. You can use that. Pinag-aralan namin, ginamit niya. Sambira. Sabi ni Pepat, paano naman ako? Sabi naman ni Pastor Arnold, paano naman ako? Akong bahala. Ngayon, gamit niya. Pag nakikita ko siya ngayon, nasa Congress, hawak-hawak niya yung boto, sabi ko, Lord, salamat na na-appreciate niya. Salamat ginagamit niya. Lord, thank you. Kasi, hindi niya kailangan yun eh. But I thank God. Sabi ko, Lord, salamat po. When you look at your future, what kind of person do you want to become? Upset pa rin kasi yun pa rin ang bahay mo? Offended ka pa rin kasi yun pa rin ang asawa mo? Yun pa rin ang biyenan mo? Yun pa rin ang kapitbahay? What do you want to become? What do you want to accomplish? What do you want God to accomplish in your life? You see? I was telling God, Lord, can you trust me again?
Do you remember 96? I told you and I asked you, si Pastor Benny lang ba, si Pastor Gisalva lang ba napapansin mo? Ako nagpapapansin ako sa iyo. Please. How does your goal reflect the power of God in your life? Nakikita ba ang Diyos sa iyo? You see? Nung makita na ako doon ni Jay at ni Verly, sabi niya, Pastor, salamat ha. Kahapon ko, wala kayo kahapon, ako lang nandito eh. Sabi niya, nga kasi may inaasikaso ko eh. Okay? So ko, Verly, laging binabanggit ni Pastor Benny ha. Kung paano ka nagsimula, opo. Sabi niya, tinuturo ko rin po yan. Sabi ko, okay, that's good. Makikita ba yung power of God in your life? Sabi niya sa akin, Pastor, alam ba na ganito ang ano? No, I don't know. Alam ba na ganyan? No, I don't know. Okay. Sabi ko, yeah. Sige, Pastor, ako nang bahala. I don't care. I know where I stand. I want God's power to be reflected in my life. Na pag tinignan ako, they will see not the 61-year-old me, but they will see the grace of God in me. How is your goal? Do you dream big because you serve a big God? Don't let distractions keep you from God's best. Ano sabi ng Proverbs 4:5? Kumuha ka ng karunungan, magkukuha ka ng kaunawaan. Huwag mong kalilimutan. Okay? Huwag mong kalimutan. Ni humiwalay ang mga salita sa iyong bibig. Huwag mong kalimutan. Okay? So, one of the most important things that we should do, we should not be distracted. That's why I always say, I'm focused. I don't care what other people will tell me. I don't care how people will talk about me. I don't care. I'll just focus what God has for me. Okay? So what do we need to understand? Tatandaan nyo ha? Discover who you are. Are you a believer or are you unsaved? Kung ligtas ka, are you a growing believer or a carnal one? Kung ligtas ka, is your testimony for Christ wonderful o kahihiyan tayo sa kanyang pangalan? Pagligtas ka, will you be my partner in the ministry or spectator ka lamang? You see? Sabi ko kay Pastor nung Monday, Pastor, tawag ako ng tawag sa iyo, hindi ka sumasagot. Pasensya na, walang signal eh. Kasi papunta dyan yung mga staff ko. Okay? Tinitignan, baka na dyan ka. Then nakita sila ng ninang mo. Okay po, nakita ka naman po, nagpo sila. Okay? Kanya lang, syempre, I want that you will be known, at masabihan kita agad kasi baka magulat ka, ba't nagpunta to mga to? Kasi I know him. Okay? Tapos pangalawa, ito ha, may pumunta sa akin kanina, nangihiram ng 1.6 million. Sabi ko, wala akong ganyan. Akala mo lang may 1.6 million ako, okay? Pero tatapatin kita, okay? Hindi ko alam kung magkano ang laman ng sobra na ito. Okay, hindi ko alam. Pero ibibigay ko lang sa iyo. 200,000 yan? I don't know. Bilangin mo na lang. Okay? Binigay lang sa akin yan last week. I don't know. Okay? Pastor, utang to ha. Kung utang yan, bahala ka. Kung magbayad ka, amen. Kung hindi ka magbayad, I'm okay. Okay? Pastor ka, I should treat you better. I should treat you better. Sabi ko lang kay Pastor Fardo, Pastor, baka po pumunta itong taong ito, isang pamilya sila, baka lapitan ka. Hindi, nagtanong na sa akin yan eh. Pupunta daw po sila bukas, kanya tinatawagan kita just to tell you na pumunta sa akin yan at nagpaalam na pupunta sa iyo at gusto nga pumunta rin kay Pastor Benny. Sabi ko, wag na pumunta kay Pastor Benny kasi maraming inaasikaso
ang acceptance fee ng abogado niya, ganito, tapos ito, tapos ganyan. Sabi ko, next week, Antioch conference pa nila. You see? Wag na muna siya. Okay? Kami na lang muna, and I'll call some pastors to help you. Okay? I ask you, will you be a partner or a spectator? Will you be a testimony or you will be a shame to His name? Are we growing or are we carnal? You see? So what are the distractions that we have to avoid? The distraction of pleasure. It's okay to enjoy life. It's okay to have cell phone. It's okay to have a wonderful couch or sofa or bahay. Okay yan. It's okay to be comfortable. But listen, but if comfort and fun and pleasure will be the main focus of our lives, we will miss God's best for us. Anong sabi ng Proverbs 21:17? Siya na umiibig sa kalayawan, sa pleasure, okay? Sa kamunduhan, sa sarap, okay? Maghihirap. At yung nagmamahal sa alak at sa langis ay hindi yayaman. You see? Dapat ang goal mo, pag kumita ka, hindi lang yumaman. Kung di maging kapartner ka ng pastor sa bawat mga project na meron. Okay? You see? Kanya sabi ng Bible, pag minahal mo ang pleasure, para mapakita ko, may ginto kong kotse, may ginto kong bahay, paano mo lalabanan si Ayala? Paano mo lalabanan si Pacquiao? O, may laban na naman pala yan. O, paano mo lalabanan yung mga sabungero? Tama? O, pag minahal mo ang kalayawan, maghihirap tayo. Okay? Pag minahal mo ang langis at ang alak, hindi ka yayaman. The distraction of pleasure. I ask you, what in the world am I living for? Para saan ka nabubuhay? Kasi po lumaki kami sa hirap eh. Gusto ko lang ipakita. Teka muna, walang masama doon. Ang tanong ko sa iyo ito, anong bahagi ng gawain ng Diyos? Okay? Anong bahagi? Bakit gusto mong sumakses step by the step, sabi nung kamote? Ba't gusto mong umunlad? Ba't gusto mong ma-promote? Ba't gusto mong magkaroon ng sale? Why? Just to be comfortable? Just to enjoy pleasure? Or to be the partner of the pastor? To support more missions. I started giving missions when I have nothing. Estudyante, 30%. 10% tithes, 10% love, 10% mission. Tinataas ko yung porsyento ng pag-ibig ko. Hindi yung pera. Porsyento. Okay? Nung ipinganak si Jeff, ginawa kong 40%. That was 89, 36 years ago. Pinanganak si Jeff, 34 years ago, ginawa kong 60%. At pinangako ko, Lord, teka muna, ba't ang laki ng binibigay ko sa mission, 30%, sa world mission, 20%, tapos hindi naman ako pinagpipray, ba't hindi ko ibigay yung 10% kay Pastor Fajardo? So every time that I give and I receive some blessing, I see to it that my pastor, why? Kasi I don't want to love pleasure, I don't want to love wine. Alam ni Ate Nonit yan, tsaka ni Ellen, kanina nga, nung nasa CR ako, medyo sumisilip-silip si Ellen. Uy, ma, nasa CR ako. Gagamit ako. Gagamit. Sinisilip mo ako. Crush mo ako talaga. Ano? Alam mo, nung 1982 ko pa ganyan. Tumigil ka nga, Dad. Naku, ikaw tumigil ka, ha? Talagang kitang-kita ko parang ang tingin mo sa akin, marilag eh. Ha? Parang may crush ka talaga sa akin. 63 ka na, 61 na ako, umayos ka. Okay? We're here not for us to be rich, but to be partners. I ask you to ask yourself, is what I live for worth it?
yung mang klase ng buhay ko, worth it. Okay? What are you living for? Is it worth it? If I were to ask you 5 or 10 values, yung mahalaga sa'yo, yun yung pillar ng buhay mo, na doon mo nilagay ang buhay mo, kaya mo bang sabihin, ito yung 10 haligi ng buhay ko? Kasama ba dyan ng Diyos? Kasama ba dyan ng eklesiya? Kasama ba dyan ng gawain? Kasama ba dyan ng kaluluwa? Kasama ba dyan ang pastor mo? Okay? Think it through. Yung mga pinagbibigyan mo ng importansya, really important? Pastor, alam mo, I want to feel good. I want to be happy. I want to have fun. O di kantahin mo yung, oh girls, we wanna have some fun. Okay? If you want to have some fun, o di ikaw, you will be a fun guy. You see? Ano sabi ng Ecclesiastes 2:1? At sinabi ko sa sarili ko, okay? Pumarito ka ngayon. Susubukin kitang may kasiyahan. Therefore, enjoy pleasure. And behold, this is also vanity. Bakit vanity? Imagine meron kang 700 na asawa, 300 concubine, tama? Pleasure. Binigay niya yung sarili niya sa wine, sa lahat. Ano sabi niya? Vanity. Bakit? Wala ang Diyos eh. Yes eh. Kagabi dumating yung ibang mga kagawad at mga barangay captain ni Pastor Benny. Sabi ko, di ba ikaw yung ano? Opo. Kailan ka lumabas? Ito po. Bakit ka lumabas? Ba't ka nakulong ba? Kwento siya. 16 po yung asawa ko eh. Tapos, 9 na lang po. Dinimanda po ako. Anong kaso mo? Bigamy po. Okay. So nakulong ka? Opo. Saka dinala. Iwahig po. O anong ginawa mo doon? Yun po. Nakulong po ako. Kalalaya ko lang. Nagpatato nga ako eh. Pambira ka. Daniel Acuña pa yun nandyan. Opo. Ang dami ko punta to. Bakit? Kasi pag nakakulong kayo, durog ka. Kahit marami akong pera. Okay? Ako mayor. Sa akin pumupunta ang tao. Pero naubos ang pera ko eh. Para hindi ko maramdaman yung sakit sa loob. Nagpapatato ko para iniisip ko ang masakit yung tinato sa akin. Ngayon, anong ginawa mo? Tinato ko hulat ang pangalan ko. 9 lang, pero 16 po yan eh. Bakit? Baka po makita ng ibang anak ko na yung kumare ko, inanakan ko rin. Sabi ko, ang lupit mo. Ano na pala mo? Ito po. Matanda na rin naman ho ako eh. Tanong ko sa iyo ito. Nagbago ka because you see the light? O nagbago ka kasi na-feel mo yung heat? Magbabago ka ba kasi naliwanagan ka? O magbabago ka kasi nakulong ka na? Nakulong po eh. O ikaw naman, Celso, ay, pastor, nilabas yung baril niya rin eh. Ba't meron ka? Ay, ako ang barangay. Tinula ko nga yun si Joey. Joey rin ako ha. Kanya, saw ko, hindi uy ha. Ay, nako, sinapak ko ho yung mga yan. Sabi niya, loko-loko yan, Joey. Sabi ko, ramdam ko naman ho eh. Bakit? Sabi ni Celso, ramdam din kita. Sabi ko, nakakaintindihan. Bakit? May vibes po yan. Tingin pa lang, tayo pa lang, salita pa lang, alam na. Okay? Sabi niya, basta dito kami ha, kain na lang kayo sa likod. Kayo ho, kain. Bakit? Una-una, puro baboy yan. You see? Pangalawa, mamayang gabi pa ako kakain. Sabi ni Pastor Benny, loko-loko yung mga yan, ano? No. They want pleasure. Pag namuhay ka sa kasalanan, hindi ka magiging masaya. Okay? Ngayon, masaya ka. Ang dami kong chicks, ang dami kong syota. Paano pagka nagkaanak? Fun depends on happenings. Pero mag-iiwan to ng mas maraming troubles pag wala na yung happenings. Sino mag-aalaga sa'yo pag may AIDS ka na?
ang taas ng datos ng HIV. Bakit? Ang daming kabataan ang nagkakaroon ng tinatawag na exchange partners. Okay? Oh, maraming lalaki ang may HIV. Bakit? Pumapatol sa bakla eh. Oh. Isipin mo kung di ka na-save. Tama? Nandoon ka rin sa kanto. Naghanap ka ng 150. Nakatambay ka dyan. Yes, sumaya ka. Paano pagkatapos? Ayun me? Oh. Pleasure. Kain ka ng kain. Tama? Kain ka ng ganito, kain ka ng ganyan, kain ka ng ganito. Pagdating mo ng 61, yung kapabayaan mo nung 20 years old ka, nung 30 years old, sisingilin ka. Okay? Dati, kinakanta mo lang yung paa, tuhod, balik at ulo. Ngayon, pinapamasahe mo na. Okay? Dati, maayos ka. Pagdating mo ng 61, sisingilin ka na. Tama? Oh. Tapos kain ka pa ng kain ng mani. May nagbigay ng mani, tinanggap mo pa. Eh, kasi po galing sa Palawan. Yung uric acid mo. Oh, sabi ko kasi, ba't gaganyan-ganyan ka? Kumain ka ng lechon, ano? Hindi po, hindi po. Eh, ano laman ng bag mo? Lechon. O ngayon, aangal-angal ka, iika-ika ka. Paano may enjoy? Are you following me? Gluttony is a sin. No discipline in food is a sin. That's why I thank God that God taught me to control my intake. Maraming pagkain. Pastor, kain ka na. It's not time for me to make a change. Bakit? I only eat 1 meal a day. I have not eaten my first meal ngayong araw na to. Mamaya pa lang. Okay? Kagabi, nung dumating ako, sabi ko, tinama ko yung dating ko. Bakit? Yun yung tama ng oras ng pagkain ko. Kanya, may nagdadaldal po sa harapan. Tara na, magpray na tayo, kumain na tayo, gutom na sila. You see? Mga picture-picture pa daw. Basta kukuha na kami. You see? O, pinili ko. Aba, nagulat ako. Yung iba, walang rice. Yung iba, marami ng ulam, marami pang rice. Tapos magtataka siya, bakit tumataba? Ba't hindi nasasara yung puso niya? Ba't ganon? Eh, sabi ko, lakas mong kumain eh. Hindi ikaw tinutukoy ko, wala akong tinutukoy. Hindi nanay mo tinutukoy ko ha. Wala akong tinutukoy. Okay? Gluttony is a sin. Okay? Will you be happy? Feelings are unstable. At yung puso ng tao, hindi masasatisfy yan. Laging sasabihin, isang round pa, isang toma pa, isang taya pa, isang talpak pa, isang sayaw pa, We will never be satisfied. You know why? Only Jesus can satisfy your soul. Kanya pag nakakita ako ng alak ngayon, hindi ko na pinapansin. Bakit? Sabi ko, nagpasasa na ako dyan. Ba't ako matitempa sa sigarilyo? Ba't ba? Sinuko ko na sa Diyos yan. Ang pangit naman naglalakad ako, makikita ako ni Ramil. Ba't umuusok yung bibig ni Pastor? Tapos ang hititpet niya pa ganun, hindi ganun. May nasalubong ka, Joshua, na umuusok ang muka, na naglalakad ka dyan sa talipapa, parang meron tinitignan eh. Pag nagkahulihan, makikita ikaw yung nahuli sa talpakan, kasi ikaw yung, ayun me. Can you just imagine the burden that was removed from me nung makita ko 100 sa bungero ang pinatay, tinapon. Sabi ko, Lord, siguro kung hindi kami na-save, baka kami ang mga, bakit? Taga Santa Mesa kami. Lugar namin yun eh. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko tuloy, sayang, crush ko pa naman si Gretchen. Mamamatay tao pala. Buti na lang, save na ako. You see? Dahil pag tinitingnan ko si Gretchen, kasi tanda lang ako sa kanya ng ilang taon. Pag nakikita sa ate, gundo tulugo nito.
butin lang na-save na ako. Kung hindi, sabihin ko, mali kayo. Hindi tama yan. Hindi, kasama siya eh. Di ba? I ask you, if you will not put God in your heart, you will never be satisfied. Kaya sinabi na Ecclesiastes 11:30, chapter 12, verse 13 and 14. Tignan mo ha. Tama sabi ng Ecclesiastes 12, 13 and 14. Tignan mo ha. Pakinggan natin ang katapusan ng lahat ng bagay. Okay? Let us hear the conclusion of the whole matter. Okay? Fear God. Fear God. At sundin mo yung kalooban niya. Kasi ito yung buong katungkulan ng tao. When I heard this 42 years ago, isinuko ko yung inom, isinuko ko yung sugal, isinuko ko yung pakikipagmurahan at lahat, pero nung pastor na ako, bumalik na naman, nakikipagsuntukan ako. Tinigil ko. Bakit? Kasi naisip ko wala namang papala eh. Ano sabi ng verse 14? Ang Diyos dadali ng lahat ng ginawa natin. Kahit na yung sikretong bagay, masama o mabuti, ihahayag. Imagine, sa harap ng anak mo makikita, ay, ganun pala si Papa, ganun pala si Mama. A man who lives in pleasure lives in a very selfish and purposeless life. Always longing, but never truly happy. Will you allow the distraction of pleasure to control you? Or you will find pleasure in God. You will find pleasure in bringing souls to the Lord. You will learn to say, Lord, ikaw po ang paglilingkuran ko, sa iyo po ako magpapasakop. Yung bang maintindihan mo, from the Word of God to the world. What does it mean? Gagamitin mo yung negosyo mo, gagamitin mo yung trabaho mo, gagamitin mo yung basketball, yung lahat. Why? Entry point mo yan, to engage so that you can talk to people about the Lord. Okay? And then ang goal mo is to evangelize. What is that? Soul winning. Intentionally, you're sharing the gospel. Ilan ang namimit mo araw-araw? You see? Kanya nga kahapon nagulat ako, may nag-post nung preaching ko sa Cebu. Okay? O, the senior ko. Oh, I've been telling them, since 1982, when I became a saved person, sabi ko, sinasadya ko maglagay ng gospel tract, magbigay ng gospel, and I'm so thankful that 10 of my fruits are pastoring right now. At yung mga nawin namin, okay? Disciple, what does it that? Elevating them, not only engaging, kasi meron ka magagawa, not only evangel, but elevate. What does it mean? Coaching, mentoring, impartation of life, worship, church. You see? May naalagaan ba tayo? Yung bang kasama natin, they fall in love with God? Hanggang sa dumating sa tinatawag na empowerment. What does it mean? Yung mga nawin mo, naging leader, naging kasama ni pastor, nagkaroon ng ministry, nagkaroon ng mission, nag-church planting, from the Word of God to the world. Are you engaged? Are you evangelizing? Are you elevating? Are you empowering some people? Yung bambunga mo, magiging kapartner ko sa ministry? Magiging kasama kong tatayo dito sa pulpito para magbasa ng Bible, mag-moderate, magpakanta? Isang araw, tatawagin kong magpipreach sa likod ng pulpit? Isang araw, may district na alagaan? Is that what you're doing? Or just looking for money? Mindset. You see? That's why when I go out, I always think, Lord, siya ba? Siya ba gusto mong kausap ko? Pwede ba bigyan mo kami ng ganito? Why? Galing na ako sa pleasure eh. Nung unsaved tayo, dun tayo galing eh. Joseph, siguro, alam mo yun, ano? Inom, tama. Sugal, talpak, tama. Oh. Lahat. Pero ligtas na tayo eh. Ba't babalik pa tayo doon? Tama. Fernan, tama. Oh. Ba't babalik pa doon? Jericho, umiinom pa? Sigarilyo? Tumatalpak? Manuel,
Wala na. Kain na lang talaga. If we live in pleasure, we're selfish, we're purposeless. We will never be happy. Okay? That's why I always say, Lord, thank you for teaching me Acts 20:24. Ano nakalagay doon? But none of these things move me. I will not allow pleasure. I will not allow things in life to move me. Okay? Yun ang sinabi ng Acts 20:24. None of these things move me, neither count I my life dear unto myself. Hindi ko hahayaan na yung sarili ko, mamahalin ko, kesa sa Panginoon, kesa sa Word of God. Why? That I might finish my course with joy and the ministry which I receive of the Lord. What is that? To testify the gospel of the grace of God. Ito dapat ang mindset natin. Hindi lang magkatrabaho, hindi lang magkaroon ng Latin honors, hindi lang magkaroon ng negosyo, but for us to testify the gospel of the grace of God. Huwag tayong tumigil mag-akay ng kaluluwa. Huwag tayong tumigil magbigay ng gospel tracts. You see? Kasi pag namuhay ka in pleasure, tapos tayo. Yung lahat ng meron tayo, magigibayan, babawiin. It's okay to have fun. It's okay to feel comfortable. But if it is a primary focus of our lives, we will never fulfill our destiny. Why? Walang satisfaction sa mundo. Wala. Okay? Wala. I ask you, are you focused? Bakit ka nagsisikip mag-aral? Makakuha ng honors? And after that, what? Kaya sinasabi ko sa inyo mga estudyante, minsan lang kayong papasok sa college na yan. Mag-akay ka ng kaluluwa. Minsan mo lang makakaharap yung mga taong yan. Magbigay ka ng gospel tracts. Minsan mo lang makakasama yung mga yan. Tell them about Jesus. Engage. Uy, classmate pala kita? Yeah. Taga saan ka? Evangelize. Tell them who they are. Okay? Elevate, meaning disciple them. Make them as a future leader, future preacher, future Sunday school teacher. Empower. Baka isang araw makita mo, pastor na yan. Preacher na yan. Musician na yan. Kasama na ng pastor yan sa ministry. I ask you, 10 years from now, nasan ka? Ano ginagalawan mo? Yes, may pera ka. Yes, kinilala ka. But does it matter? Ano sabi ng Mark 8, verse 36? Magsimula tayo sa verse number 35. Ano sabi ng Mark chapter 8, verse 35? Okay? Ang sino mang itatago ang buhay niya, itatabi, iingatan, shall lose it. At ang sino man, he will lose his life for my sake and the gospel, the same shall have it. Save it. Ano sabi ng verse 36? Ano mapapala ng tao? You live in pleasure. Yumaman ka. Ang ganda na sakyan mo. You lose your soul. Ano sabi ng verse 37? Ano ipagpapalit mo sa kaluluwa mo? Kanya no maintindihan ko to, hindi ko inintindi. Yung galit ng nanay ko, ba't ako nag-resign? Yung tampo ni Ellen, bakit wala na akong trabaho, paano ko siya pakakasalan? That was 38 years ago. I only have one thing. I want to please my God. In everything that I have, I ask you, please, please. God made you for a purpose. He has a purpose for your life. He wants you to be you. He wants you to make an impact sa trabaho, sa school, kung saan ka nakatira. Be yourself. Discover who God and what God made you. If you're saved, praise God. If not, accept the Lord. If you're saved, are you spiritual or carnal? If you're saved, are you a growing believer
o pasaway ka? Will you be a testimony for His name or a shame to His name? Will you be my partner in the ministry? Can I trust you? Will you be a spectator? You see? Kaya ako sinasabi ko, Lord, salamat po. Niligtas mo ako. Pinagtiwalaan mo ako. Salamat po sa kabutihan mo sa akin. If there is something you want me to give up, I give up my vices. I give up yung pagmumura. I give up my sin. I give up my food. I give up my money. What else do you want me to give up? What else? I'm still asking God. Ano pa ang hindi ko na isusuko sa iyo? Ano pa? Am I distracted because of pleasure? No, I'm not. I can stay anywhere. I can sleep anywhere. I can eat anything. I'm okay. It's okay to have fun. It's okay to be comfortable. But if that is your primary focus, you will never fulfill your destiny. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat po sa inyo. Tulungan mo po na makita namin ang aming sarili. Are we saved or unsaved? Are we growing or a carnal one? Will we be a testimony or a shame to your name? Will we be a partner in the ministry of our pastor or just a spectator? Lord, help us. Is what we are living for itinataas ang iyong pangalan? If we only want to be good and to feel happy and to have fun, we will never be truly satisfied. Help us to use our time, talent, and treasure to magnify your name in us, to let other people see your grace, your mercy, and let them see that you are in me. We will engage. That's our entry point. We will use our work, our study as our entry point. For what reason? To evangelize, so that we can have intentionally sharing the gospel. And the people that we've shared with, na naligtas, will be our disciple. We will coach, we will mentor, we will impart life. We'll bring them to church and worship until they will become a leader and a preacher or a pastor. We will empower. Lord, please help us. While heads are bowed, eyes are closed, will you come to the altar and say, Lord, help me, that I will not live for pleasure. Dito po sa altar. I want you to go to your family and pray.